Mga ginintuang kasaysayan. Labas! Labas kayo dyan! Anong gagawin natin, Inay? Patuloy pa rin si Lola sa pamabato sa bahay natin. Nagwawala siya. Dito ka lang. Akong bahala sa kanya. Nay, ayaan niyo na lang siya. Baka lalo lang magkagulo kapag pinatulan niyo pa. Hindi siya titigil hanggat hindi tayo lumalabas. Kaya haharapin ko siya. Ano ba talaga kayo? Pagkakriminal! Di ba kayo talaga lalabas din? Ayos kayo! Huwag lang malapatayin ako! Papatayin ko rin kayo! Pakiusap, Nay. Pabayaan niyo na si Lola. Titigil din yun. Tsaka niyo na lang harapin kapag malamig na ang ulo niya. At titigil siya niya na ulo. Pero hindi tama na pabayaan lamang natin siya. Anong gusto niya? Baka isipin ng mga tao. Totoo na mga lahi tayo ng kriminal at magnanakaw. Ang litik na mga yun. Talagang hindi na lumabas. Ay, ibig sabihin nung talagang aminado sila na lahi nga sila ng mga magnanakaw at mamamatay tao. Ha! Pero kung inaakala nila palalagpasin ko ang ginawa ng Vincent na yung kay Amado, nagkakamali sila. Hindi ko sila titigilan. Babalik-balikan ko mga yun hanggat hindi ako nakakaganti. At kapag nagkita kami ng Vincent na yun, ipaghihiganti ko ang anak ko. Baka mapatay ko siya. Sinugod ng inay si Carmelita. Oo. At dapat lang. Sa ginawa ba naman sa'yo ng anak mo, hindi niya gagawin yon? Ha? Ikaw naman kasi. Dapat ipinakulong mo na ang Vincent na yon para madala. Hindi na kailangan. Ano? Eh, paano ko ulitin niya at matuluyan ka, ha? Okay lang sa'yo? Oh, ano yan? Bakit bumuntong hininga ka lang? Talaga bang baliwala sa'yo ang nangyari? Munti ka nang mapatay, Amado. At anak mo pa mismo gumawa, okay lang sa'yo? Odessa, kung hindi ko man siya ipinakulong, hindi nangangahulugan yon na baliwala sa akin ang nangyari. Oo. At ano ibig mo sabihin yan? Gaganti ako. Gagawin ko rin sa kanya kung anong ginawa niya sa akin. Papatayin ko siya. Tama kayo, Inay. Tayo na naman ang pinag-uusapan sa labas. Marami na namang marites yung nakikisawsaw. Pati yung mga ibang kaibigan ko umiiwas na nga sa akin dahil doon sa sinabi ni Lola na lahi daw tayo na magnanakaw at mamamatay tao. Dahil yon sa ginawa ng kuya mo. Eh, ang kuya lang naman eh. Eh, bakit pati tayo nadadamay? At saka, diba, mga apo naman niya kami. Eh, bakit parang ibang tao ang turing niya sa amin? Hayaan mo na lamang siya. Tama lang yung sinabi mo sa akin kanina. Nahayaan na lamang natin siya. Dahil mas malaking gulo kapag pinatulang ko siya. Mas lalo tayo pag-uusapan ng mga tao. Nakakasama lang kasi ng loob. Pero dapat lang, intindihin na lang natin siya. Anak niya si Itay. Kaya, sasama talaga yung loob niya. Ang tatay mo. Ayok madagdagan pa ang hindi namin pagkakaunawaan. Kaya palagpasin na natin ang mga nangyari. Nay, Ayoko ng gulo at ayoko nasawa na ako. Gusto ko ng katahimikan. Pagod na ako. naiintindihan ko po. Mabuti ka pa, anak. Madali makuunawa. Sana ganyan ang itay mo at lola mo. Sana. Ganon din ako, anak. Noy? Sana katulad mo. Malambot ang puso. At hindi marunong magtanim ng galit. Kahit sa kanyang ama. Mga ginintuang kasaysayan.
Kawawa naman pala ang kaibigan ko, Papa. Oo nga, anak. Sinugod sila ni Aling Isidra. Kaya napahiya ng gusto sila Carmelita at Joanna. Grabe naman si Aling Isidra. Hindi ba niya naisip na sa kanya din babalik ang ginagawa niya? Dahil magkakapamilya din sila, di ba? Alam mo, anak, ang taong wala sa katwiran, nakakalimutan ang kabutihan. At sa isip nila, sila ang palaging tama. Sa maikling salita, mga makasarili sila at wala nang pakialam sa kapwa. Ay, kung may tutulong lang sana ako sa kanila. Lalo na kay Joanna. Ang may tutulong mo lang sa kanila, ang sila'y unawain. Iparamdam mo, lalo na kay Joanna, na nandyan ka pa rin bilang isang mabuting kaibigan. Huwag mo siyang pababayaan, anak. Dahil kailangan niya ang taong magpapalakas sa kanyang kalooban. Yan ang isa sa mahalagang bagay na magagawa mo para sa kanya. O Diyos ko, naririto naman ako sa inyong harapan. Lumuluhod at nagsusumamo. Alam ko, napakalaki ng kasalanan ko sa aking anak at sa inyo. At hinihingi ko ng kapatawaran ng lahat ng yun. Higit sa inyo, tulungan mo rin ako na mapaglubag ang loob ng aking anak. Kahit man lang sa nalalabik kong mga araw sa mundo. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Sana'y tanggapin pa rin niya ako bilang ang ama. Nico, hindi ka ba nahiya na kasama ako? Tingnan mo, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Sana, sa ibang lugar na lang tayo na masyal. Eh, bakit naman kita ikakahiya? Tao ka naman, ah. Tsaka, hayaan mo sila. Hindi naman sila makakatulong sa atin, eh. Ito kasi suot ko eh. Lumang uniforme. Yung sapatos ko sira-sira pa. Hindi katulad mo. Ang pogi mo sa suot mong bagong uniforme. Ay, Joanna, magkaibigan tayo, di ba? Ako tanggap kita kahit anong itsura mo. At ipinagmamalaki kita. Talaga? Oo. Alam mo, gutom lang yan. Ha? Halika, doon tayo. Ililibre kita ng banana cue sa malamig. Uy, gusto ko yan. Tara na. Sige. Ay, teka. Oh, bakit? Eh, yung matanda na lumabas sa simbahan, parang namumukhaan ko siya. Nasaan? Ayun. Tama. Siya yung matanda na tinulungan ng papa ko. Rico, lolo ko siya. Ha? Oo. Lolo mo? Oo. Paano? Siya ang lolo Benito ko. Ay, sandali lang ha. Diyan ka na muna. Hoy, teka. Sandali. Joanna. Aba, hindi na ako pinansin ah. Papunta siya dun sa matanda. Pero, paano niya naging lolo yun? At kung totoo ang sinabi niya, eh bakit hindi siya nakatira sa bahay nila? Bakit nga kaya? Salamat sa merienda. Nabusog ako. Pero pasensya na ha. Magpapaalam na ako. Aalis na kayo?
Saan kayo tutuloy? Joanna, Apo, malawak ang lugar na tinutuluyan ko. Po? Malawak na lugar? Oh, tumingin ka sa paligid mo. Lahat ng nakikita mo. Yan ang bahay ko. Lolo, Oh, kanina ko po gustong magtanong eh. ano yun, iho? Bakit sabi nyo wala na kayong kamag-anak sa lugar namin? Nung minsang mapunta kayo sa bahay namin, at saka, bakit hindi kayo sa kanila tumira? Pasensya ka na, ngunit maaari bang hindi ko muna sagutin ang tanong mo? Ho? Hindi sa wala akong tiwala sa'yo. Kaya lang, dapat na sarilinin ko na lang. Pasensya na, ha? Pansamantala, hayaan mo. Sa tamang oras, malalaman mong sagot ko nang walang labis at walang kulang sa takdang panahon. Mga ginintuang kasaysayan. Mabuti na lang maaga akong nakauwi galing sa trabaho. Makapagpapahinga ako ng maaga. Teka, si Aling Isidra itong makakasalubong ko. Parang nagmamadali. Saan kaya siya papunta? Aling Isidra, magandang hapon ho. Ay, na maganda Mamadali ho yata kayo. Ay, tumabi ka dyan. Huwag mo akong pakialaman. Nagtatanong lang naman ho ako, hindi ho ako nakikialam. Chismoso ka rin, ano? Alalaki mong tao, marites ka. Oy, wala ako sasabihin sa'yo. Mabibigo ka makakuha ng impormasyon sa akin. Kaya tumabig ka dyan. Nakaharap ka sa dadaanan ko eh. Nakalibad-baran ako sa'yo. Yeah, sige ho, ayan. Makakadaan ho kayo. Isa susunod na magkasalubong tayo, ha? Huwag mo nga akong kakausapin! Wisit ka! Ayaw kitang kausap! Ay, nako. Ang hirap ispilingin ng matandang ito. Ang sarap patulan. Pero ano naman ang makita ako? Bahala nga siya. Hindi ko dapat sirain ang araw ko dahil lang sa kanya. Anak, kanina ka pa dyan sa may bintana. O bakit hindi ka pa matulog? Hindi ba may pasok ka pa bukas? Joanna, nadidinig mo ba ako? Oo, inay. Eh bakit parang ang layo-layo ng iniisip mo? Bakit ba? Si Lolo. Nakita at nakausap ko kanina doon sa may simbahan nung kasama ko si Nico. Ha? Nay, ano mo bang dahilan? At hindi niyo siya pinatutuloy dito sa atin? Galito ba kayo sa kanya? Anak? Di ba kayo naawa kay Lolo? Wala siyang maayos na tinitiran. Samantalang dito sa atin, kahit na barong-barong, may masisilungan siya. Joanna, aaminin ko. Galit ako sa lolo mo. Bakit na ako? Gusto mo malaman ng dahilan? Opo, para maintindihan ko kayo. Galit ako sa kanya. Dahil magkatulad sila ng iyong ama. Ho? Nung maliit pa ako, iniwan niya kami ng lola mo dahil sa ibang babae. At dahil doon, labis na dinamdam yun ng aking ina. Kaya halos mabaliw siya. Nagkasakit. Hanggang sa tuluyan ng nabatay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Sinubukan ko lumapit sa kanya. Humingi ng tulong. Pero pinagtabuyan niya ako. Pati ng babae niya.
Masamang-masama ang loob ko, anak. Halos ikamatay ko ang bawat araw na dumadaan sa buhay ko. At bawat araw, nadadagdagan ang sama na loob ko sa kanya. Samantalang siya nagpapakaligaya sa piling ng babae niya. Ngayon, anak, sabihin mo sa akin. Ano ba? Na hindi ko rin siya tanggapin sa pambahay ko. Dapat bang kalimutan ko ang lahat ng mga ginawa niya sa atin? Sa atin? Kasalanan ko ba kung bakit ganito ang nararamdaman ko para sa aking ama? Maaga kaya itong umuwi, Odessa. Oo. At may sorpresa ako para sa'yo. Sorpresa? Anong sorpresa yun? Seryoso ka ba sa sinabi mong gusto mong gumanti sa anak mo? Oo. Anong kinalaman nun sa sorpresang sinasabi mo? Malaki. Dahil ang sorpresa ko sa'yo, ito. Oh, baril. Oo. Baril. At yan ang gagamitin mo laban sa iyong anak. Tanggapin kaya ni Amado ang baril na ibinibigay ni Odessa at gamitin laban sa kanyang anak na si Vincent?